Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi man sa inyong lahat. Unang-una sa lahat, ako ang inyong lingkod, Generoso Ninay Versalis Jr. At sa oras na ito ay pag-usapan naman natin ngayon ay ang pinamagatang pagdurusa ng mga Pilipino sa gitna ng pandemya noong mga nakaraang taon na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng karamihan. Oo nga naman. Bakit nga ba naghirap noon ang ating mga kabayan sa gitna ng pandemya? At yan ang ating alamin sa oras na ito. Ang sabi ng iba, nahirapan sila dahil sa paghigpit ng gobyerno, tulad ng paglabas-pasok ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano ba ang dahilan? Ang sabi-sabi ay binabago ang pagmahal ng mga produkto at nilalabas din ang mga produkto sa ibang bansa. Ngayong nahihirapan ang mga tao na maghanap ng trabaho dahil sa kumakalat na virus na tinatawag na COVID-19. Nagreklamo na din noon ang mga mag-aaral dahil module lang, walang natutunan ang karamihan sa module. Yung iba naman ay may natutunan ngunit gusto pa rin nila magkaroon pa rin ng maayos na pag-aaral sa edukasyon. At isa rin sa dahilan ng kanilang pagdurusa ay ang paglaki o pagtaas ng mga bilihin o presyo. Ayon nga sa Pangulo ay may papatupad na rin ang community quarantine sa kadahilanan na kung hindi ito ipapatupad ay mas lalong darami ang may kaso ng COVID-19. Hindi lang sa kawalan ng trabaho ang dahilan, kundi pati na rin ang kawalan ng pagkain ng mga mamamayan dahil sa kahirapan. Ang iba ay hindi namamatay sa COVID-19 kundi sa sobrang stress at takot dahil di na nila alam kung saan pa sila kukuha ng kanilang kakainin. Ano ba ang dahilan ng pagtaas ng mga bilihin? Ang sabi-sabi ay binabago ang mga produkto para magmahal. Ang produkto at pagmahal na ay tsaka nilalabas ang mga produkto para mas malaki ang kanilang income dahil nakukuha nila ang produkto ng mura tapos tinatago nila. Kaya sa pagmahal ay tsaka nila ito nilalabas. Kaya nagmamahal ang mga produkto dahil sa pagtatago ng mga produkto. Kaya ang ibang Pilipino ay walang sapat na halaga para bumili. Kaya nagtitiis na lang sa lamang lupa. Dahil noon kaya pa nilang bumili kahit konti-unti. Pero pagtaas ng bilihin, di na nila kayang bumili dahil hindi sapat ang kanilang mga kinikita. Paano naman yung may mga mahihirap na kalagayan na di kayang bumili? Paano kung marami itong anak, magtitiis na lang ba ito sa lamang lupa? Ano ang ginagawa ng mga nasa posisyon na niluklok upang mapaunlad ang ating bansa? Ngunit sila pa yung nagiging dahilan kung bakit marami ang naghihirap. Iniisip nila ang kanilang mga kababayan? O iniisip ba nila tayo na kanilang kababayan? Noon, kunting sakit ng ulo, ubo, sipon, lagnat, pag nagpa-konsulta sa doktor o sa call center ay may COVID ka na agad. Kailangan na nitong quarantine. Ang iba kapag nagpapakonsulta sa ospital o mga call center, yung iba di na nakakauwi ng buhay. Kaya ang hirap magkasakit noon. Dinadaan nila sa pera. Pag pumupunta ka ng ospital, pag mahirap ka lang, huwag ka nang umasa na makakauwi ka pa ng buhay pag ikaw ay masakit na COVID. Pero kung ikaw ay may kaya sa buhay, lahat gagawin ng doktor maging maayos ka lang. Pero yung mahihirap, kung wala kang pera, wala kang gamot.
Hanggang doon lamang po. At ito ang aking isang paalala na huwag mo hayaang gamitin ka ng pera. Ikaw ang gumamit sa kanya. Yun lamang po at maraming salamat. Muli ang inyong lingkod, Rosso Bersales Ninay Jr.